Paano naman yung sa ano, kasi ako 'di ba sabi ko nga sa'yo very strong din yung shaman archetype ko, na parang ako yung tipong tao na ako yung pinupuntahan ng mga kaibigan ko 'pag may problema, 'pag down Mhm. sila, "Ito pa-temple namin 'to," tawag nila. Mhm. Pero at the same time, siyempre hindi ka naman nabubuhay ng perpekto, eh. Hindi. Hindi naman porket may wisdom ka para tulungan sila, eh, lagi mo na ma-apply sa buhay mo. Paano ba 'yun? Paano 'pag ikaw naman ang may kailangan? Parang ano, who who helps the helper, who guards the guardians, Oo, gano'n. who watches the watchman. That's why I say everybody needs therapy. Nga. Kasi syempre kasi pareho tayo eh. Ganun Oo. din ako eh. Ako yung nilalapitan, ako yung may wisdom, ako yung may advice. And napupuno rin naman tayo as people who take on that role. Syempre, mahirap na parang constantly magbigay ng advice. That's why you should also have somebody that you go to. Gets. Kasi parang kailangan mo rin mag-unload ba? Sila Jimboy. Oo. Tsaka for me, malaking tulong na kaya kong i-compartmentalize talaga. Kasi kung yari, may friend na nagkwento or asking for advice. Parang, compartmentalize. Dito ka lang. Hindi ko papa-affect yung lahat ng ibang nandun sa compartments ko na based off of this one thing. Parang, may bad news na about something. Teka lang. Parang nagde-detach ako off of yung sinasabi nila. Kasi ganun din naman if you are a talk therapist. Which I have a little bit of training background sa studies ko. Na kailangan mag-detach ka. Hindi ka pwedeng, yun ang parang rule number 1 ng talk therapist. Hindi ka pwedeng maging emotionally attached sa mga... Sa tinatherapy mo. Oo. Kasi, first off, ang advice mo, parang matataint yung advice na binibigay mo. So, tsaka yun din yung medyo struggle. Kasi nga, parang pag ikaw yung takbuhan for emotional support ng mga tao. Parang pag ikaw naman yung medyo, yun nga, yung emotionally down, parang, alam mo yun, hindi siya ganun, kasi nga parang, hindi ba may, parang sa akin, sabi ko, parang may invalidate yung mga advice ko sa kanila pag ako yung hindi makahandle ng shit ko, parang ganun. Parang feeling mo, parang dapat hindi ako ganito eh. Parang nawawala yung hindi naman superiority, hindi pero superiority. parang nawawala yung belief nila in you na... Well, hindi naman. Kasi hindi naman parang kahit naman mga kaibigan, nagiging vulnerable naman sa mga kaibigan. Pero parang bang yung lang na parang kahit sa sarili mo na lang na, kahit ikaw, alam mo naman dapat sasabihin dyan eh. Gets. Na parang... Pero ba't wala kang magawa? Yeah. Kasi ngayon, paano ba umalis sa trauma? Kasi sa totoo lang, ayun nga, meron akong mga traumas, kunyari, dito sa aso ko. Nung namatay yung aso ko na to, kasi parang siya yung aso ko after kong graduate. Tapos talagang total love na love ko talaga to. Tapos, namatay siya ng sobrang unexpected na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano nga ba nangyari. Tapos after nun, nagka-aso na ulit ako. And may aso pa rin kami. Sobrang detached ko na. Well, baka hindi ka pa nakaka-heal. Kailan namatay, if you don't mind me asking? Oh my God, 7 years ago. And then, kailan ka kumuha ng... Parang 1 year or 2 years after. Pero hindi na kami ganun ka-close. Kasi hindi ka pa nakaka-recover. Yun nga. Oo. Kasi everybody... Paano nga? Everybody grieves at their own pace. May stages of grief na denial, anger, bargaining, depression, acceptance. So, baka hindi ka pa umabot dun sa acceptance. Acceptance? Parang ang nangyari kasi sa akin, parang logic.
Parang sa parang utak ko ngayon, in-intellectualize mo. so, nung naging aso ko siya, hindi ko inisip na maikli lang buhay nito, ang dami pwede mangyari, ganyan-ganyan. So ngayon, parang ang view ko, kahit naman, kasi yun, inalagaan ko ng sobra, kahit naman alagaan mo ng sobra, kahit ganyan-ganyan, parang, alam mo, mas maikli buhay na, so parang alam mo mamamatay, ba't kilalagay mo pa yung sarili mo dun sa sakit na alam mo mangyayari na rin? So parang, parang ganun siya sa view ko, kung bakit, hindi naman siya yung parang, hindi siya yung parang trauma na parang, Gets. pero para sa'yo, trauma ba yun? I would say so. I would say so. Paano yun? Paano mo ilalagay yung sarili mo ulit na magmahal ulit ng aso o kaya kung tao man nang alam mong yun nga Na alam mo ganun. mangyayari rin kahit sabi pa natin hindi tatagal pero kunyari 5 years, 10 years, 12 years. Alam mo mangyayari yun. Because dapat at the end of the day, magmahal ka pa rin eh. Na mamahalin mo pa rin. Na kahit ano pa nangyari in the past, kahit ano nangyari sa'yo, whether aso or relationship, it doesn't matter. Na kahit nasaktan ka, kailangan mo pa rin magmahal eh. Kasi why should you let one thing change how you interact with the rest of the world?